Tet De Leon abay humahagulgol sa kanyang latest TikTok live stream. No, ano nga ba ang tunay na kadahilanan? Panoorin natin ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Let's watch this video. Grams po yan. 6 na piraso, guys. 6 na piraso ng corned beef. Yung original ng Pure Foods. Ako muna, break ka muna. Ayoko. Basket number, basket, bawat isa, 95 pesos, 95 pesos. Expiration date, ayan po yan, 2000, 27. 2027 pa po yung expiration date niya. Ayan, so ito po mga produkto natin, again, ulitin ko lang, manggagaling po ito sa Pure Foods mismo. Okay, Pure Foods mismo. Hindi ko alam ba't may mga taong naliligayahan sa sarili nila ng dami. Patay nanay ko, patay! Wala nanay ko, gaganyanin niyo ako. Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Ako dun sa mga hindi nagko-comment ng mali. Trabaho lang na maayos. 6 na peraso po ito. Noong June 29, 2025, nag-viral ang isang TikTok live stream kung saan si Matet De Leon ay hindi na napigilan pang umiyak habang nagbebenta ng mga produkto. Hindi ito sanay sa na-emotional niyang reaksyon sa harap ng kamera, kaya agad siyang nag-viral sa social media. At may ilang matutulis na komentong sinabing dahilan ng kanyang pagluha. Ang ganap ay humantong sa malawakang usapan tungkol sa epekto ng toxic na komento online, kahalagahan ng mentorship at suporta at ang tahimik na paglaban ni Matet sa kahihiyan. So, base po sa PEP-PH, habang ipinapaliwanag ni Matet De Leon ang presyo ng ibinebentang corned beef bilang napaurong siya sa kanyang pahayag at hindi na napigilang lumuha. Ayon sa mga screenshot mula sa thread na ibinahagi ng netizen, tumama ang ilang komentong may siglang personal at may kasamang pang-iinsulto tungkol sa kanyang ina na si Nora Honor at hindi na umano siya magkakaroon ng proyekto. So, isang netizen ang nagtanong, wala na kayong project? Isang tumutok sa relasyon niya sa ina, suplada to kaya iniwan ni Ate Guy. Ang naturang Ate Guy ay malamang tinutukoy ay si Miss Nora Honor. Sa isang TikTok sequel video noong June 30, pinahayag niyang hindi siya nahihiyang mag-live selling at kayang-kaya niya ito at gusto niya iyon. Ngunit dahil sa isang walang puso at napakawalang hiya na komentaryo, siya ay nabadtrip na uwi sa kanyang emosyon. Nagpasalamat siya sa suki at viewers na magalang at patuloy na sumusuporta sa kanya. Pinangako niyang babawasan ang pagbabasa ng negative comments upang hindi maapektuhan ang kanyang pagkatao at trabaho. Si Matet De Leon ay isang anak at aktres. Si Matet ay kilalang aktres sa showbiz at anak ni superstar Nora Honor. Sa paglipas sa mga taon, nag-resilient siya sa iba't ibang hamon at industriya. Kamakailan, pinili niyang maging online seller bilang karagdagan pinanggagalingan ng kanyang kita. Isang hakbang ng diskarte sa gitna ng modernong panahon. So, ang live selling ay isang phenomenon, no, sa panahon ngayon. Sa Pilipinas, patok na patok kasi ang live selling model sa TikTok, Shopee, Lazada, na nag-aalok ito ng direktang na interaksyon at instant na benta. Subalit kaakibat dito ang expose sa estado na nagla-live kabilang adoption ng negatibong komento at bullying at mental stress. So, dahil po dito, nagbibigay din ito ng exposure pero may kasamang 24/7 feedback loop. Ang isang live ay nangangahulugang walang delay o filter. Kaya anumang emotional reaction tulad ng pag-iyak ay agad namang napapansin at nagba-viral. So, maraming kultura natin ang pag-iyak sa publiko ay tanda ng kahinaan. Ngunit iba ang kasalukuyang panahon. Ang pagluha ay pagpapakita ng tunay na emosyon at katatagan ng loob. Ang pagyakap sa emosyon ay hindi kahinaan kundi paglilinis ng loob at gawing tapang sa pagpapakatao.
So, sabi po ni Miss Matet, no, sa kanyang paliwanag, hindi ako naiiyak dahil nahihiya ako mag-live. Sobra at sobrang saya ko din mag-live. Nagpapakita siya ng authenticity, hindi nagkukunwari at nagpapakatotoo. At dahil dito, nagkaroon siya ng mas makabuluhang koneksyon sa kanyang mga audience. Ang kanyang pagluha, bagamat hindi natin dapat ikalaglag, ay naging simbolo ng tao sa likod ng camera. So, maraming netizen ang nagsalita bilang suporta kay Matet. Itinakwil ang toxic comment culture. Respeto naman sana, kahit artista kailangan din kumayod. Tunay na madiskarte at may dangal siya kaysa ibang nagpapapansin. So, hindi lang po yan, no? Nakatanggap din po si Miss Matet de Leon ng empathy mula sa mga online viewers. Hindi lang entertainment ang nakita ng mga netizens na viral, nakita rin nila ang oras, sipag at emosyon ng isang working online seller. So dahil po dito ay talaga namang bumuhos ang suporta ng ilang mga netizen at viewers dito po sa nasabing produkto ni Miss Matet de Leon. Kasi marami po kasi mga netizen, lalo na po sa TikTok, na talagang sobra po yung kanilang sinasabi, no, doon po sa mga celebrity na live selling. Hindi po nila alam na aside from being an artist, aside from being an actress, is isa rin po yan sa mga source of income nila. Well, in fact, wala rin naman pong masama kung sila po ay didiskarte, 'di ba? Kahit nga po yung mga pinakamayayamang tao, nag-iisip pa rin po ng paraan kung paano sila kumita ng pera. Tapos ito pong mga artista na ngayon ay talagang isa ito sa mga nakikita nating way nila para talagang matustusan yung kanila pong pangangailangan. So, maraming mga artista ngayon, mga content creators, ang ginagamit po ang social media para po gamitin sa nakumita ng pera, at lahat ng yan ay wala pong masama. Ang pinaka talagang nagdudulot po talaga ng toxicity sa mundo is yung mga mapanglait at mga nagkokomento ng mga masasama sa kanilang kapwa kahit alam naman nilang wala itong ginagawang masama. Kaya naman isa rin sa mga kilalang online na nagbibigay ng komento patungkol sa mga isyong ito na si Manay Lolit Solis ay nagbigay din ng kanyang statement patungkol sa isyong ito. Kaloka na humahagulgol daw si Matet de Leon habang nagla-live selling dahil sa bashers. Hindi talaga pinalagpas sa mga bashers niya, pati sa kanyang live selling ay pinonteriya siya at kung ano-anong hindi maganda ang sinasabi sa anak ni Nora Honor. Makikitang hirap si Matet na pigilan ng emosyon at magang-magana rin ang mga mata niya habang sinusubukang ibenta ang mga produktong pagkain gaya ng dilata, pancake at iba pa. Halatang nasasaktan si Matet sa pinagsasabi ng mga bashers dahil dinamay pa di umano ang kanyang ina at ang namayapang ina nito na si Ate Guy. Sinisisi pa nila ang kapatid ni Lotlot de Leon sa pagkamatay ni Ate Guy dahil sa di umano'y samaan ng loob ng mag-ina noon. Nakakaloka, sa kumakalat na bahagi ng TikTok live video ay mababasa na suplada raw ito kaya iniwan ni Ate Guy. Sobrang walang puso ang mga bashers niya para idamay pa ang pumanaw na national artist. At hindi ba naiisip ng mga ito na nagluluksa pa ang pamilya ni Ate Guy sa kasalukuyan? Nakakaawa si Matet na naghahanap buhay lamang pero masasakit pa na salita ang natatanggap niya. Tinanong pa siya na bakit daw ito nagbebenta dahil ba raw wala na itong project. Ano naman ang masama kung magla-live selling siya? Na sa totoo lang daw ay malaki ang kinikita ni Matet sa pagtitinda sa TikTok, kaya talagang kinakarir niya nito ang live selling. Sa totoo lang nakakabilig nga ang mga gaya ni Matet na hindi nanghihinayang kumayod, kaya dapat hindi siya paapekto sa mga bashers na may oras sa pang-ookay ng kapwa-tao. Go lang Matet, magpayaman ka sa pagtitinda sa TikTok. So yan pong ilan sa mga komento ni Manay Lolit Solis patungkol sa isyong ito, no, na talagang hindi po tinantanan ng ilang mga bashers ang kinasasama ng loob ni Matet dahil sa paulit-ulit na pagbanggit sa kanyang inang na mayapa na. So kayo po, anong nyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!